Magandang araw. Ah, Itong pagka-aresto, pagpayag ng gobyerno na arestuhin ng ICC through Interpol si dating Pangulong Duterte ay nakarating na sa international press. At nagtataka po sila kung bakit ang ating gobyerno pumayag. Ito palang nangyari ito kay Tatay Digong. First time pala ito sa kasaysayan ng Asia na may isang Asian, dating Pangulo, ang inaresto ng ICC. Nagtataka po sila kung bakit pumayag basta-basta ang ating gobyerno. Kasi ito po ay usapin ng sovereignty. Ngayon, tulad po nito isang mamabatas ang na mula sa Amerika ang nagkomento. Ito po sabi niya, ito po ay ang mamabatas na ito ay si Marcos William. Sabi niya, how dare they send Rodrigo Duterte to The Hague? That's why the US does not subscribe to that nonsense. We actually have a law that says if they take one of our people, there we can invade the Netherlands. Rodrigo was just doing what was necessary to restore safety in order to the Philippines. Ayan ang sinabi niya. Sa Amerika pala, ganun kahigpit, ganun katindi ang kanilang paninindigan na isa man lang sa kanilang mamamayan ang arestuhin ng ICC. Ang gagawin nila, sasakopin nila ang Netherlands. Meron pa nila silang batas na gano'n. Kasi, yan po ay usapin ng sovereignty, usapin ng batas, ng korte. Kaya hindi po sila papayag na ang kanilang bansa ay lapastanganin ng banyaga tulad ng ICC. Hindi po sila papayag na ang kanilang sovereignty ay lapastanganin ng isang banyaga tulad ng ICC. Hindi po sila papayag na ang kanilang batas, ang kanilang mga korte ay lapastanganin ng banyaga tulad ng ICC. Hindi po sila papayag na ang kanilang mga kababayan ay lapastanganin ng ICC. Ganun po. Kaya po mayroon silang batas. Kaya po nagtataka itong isang mambabatas na ito kung bakit ang ating gobyerno pumayag. Ngayon, yan ang hindi natin maintindihan sa gobyernong ito. Sapagkat itong gobyernong ito nagsisisigaw na ipaglalaban kahit anumang katiting na pag-aari ng Pilipinas. Ipaglalaban natin, walang makukuha, walang mawawala na kahit katiting na pag-aari ng Pilipinas. Hindi tayo mapapayag na tayo po ay buli-bulihin, hamak-hamakin ng China. Tapos ito, sarili mong bansa, hayaan mo na pasukin, pakialaman ng banyaga. Sinisigaw mo, ikaw ay maka-Pilipino, makabayan. Pero ito hinayaan mo na ang kapwa mo Pilipino basta-basta lang arestuhin, na ikaw mismo ang atat na atat, nagmamadali,
para itapon ang kababayan mapapunta ng ibang bansa sa kamay ng mga dayuhan. Ito po ay usapin ng sovereignty. Ito po ay usapin ng korte. May sarili po tayong korte sa Pilipinas. Tayo po ay nasaktan dahil sa ginawa nating gobyerno sapagkat tayo po may korte naman sa ating bansa. Bakit hinayaan ng ating gobyerno na ang ating korte ay lapastanganin ng banyaga? Yan po ang ating hindi maintindihan sa ating gobyerno. Bakit? Kaya naisip natin na itong ating mga kababayan ay mga hipokrito sapagkat kapag kalaban nila sa politika, nawawala ang kanilang pagiging makabayan. Alang-alang sa kanilang interes, pagsariling interes sa politika. Ngayon, ito po komento ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Sabi niya, those who surrendered our sovereignty, directly or indirectly, don't deserve to wear the Philippine flag on their uniforms. Ayan. Intindihan niyo mga pulis. Mga sundalo, mahiya kayo. Bongbong Marcos, mahiya kayo. Na ang iyong sinusuot na uniforme may bandila ng Pilipinas. Si BBM sinusuot ng damit, may flag ng Pilipinas. Tapos hinayaan nyo na makialam ang ibang bansa sa Pilipinas. Yan po yung usapin ng sovereignty. Yan po, sabi ni Brigadier General Orlando De Leon, mahiya kayo, wala kayong karapatan magsuot ng uniforme na may Philippine flag. Wala. Mahiya kayo. Ako pakiramdam ko, itong gobyerno ito ay walang sincerity ang kanilang mga sinasabi. Wala. Pagdating sa politika, nawawala po ang kanilang mga makabayan. Sinasabi nila, walang sincerity. Diba? Walang sincerity. Ito. Sabi ni BP Sara, siya po ay may mensahe. Sabi niya dito sa kanyang mensahe. Sabi niya, kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bansa. Ayan, malawak po yan. Maiksing mensahe pero malawak po ang konteksto. Sa mensahe ito, pinapakita po dito ng ang pagiging hero, makabayan sa lahat ng aspeto. Hindi mo kailanman dapat sumunod sa anumang utos ng banyaga, lalo sa loob ng sarili mong bansa. Hindi ka pwedeng utos-utosan. Bilang Pilipino, maliban na lamang kung ikaw ay Pilipino para sa sarili mong interes. Pero pagka ang sarili mong interes ay tagilid, nawawala ang pagiging Pilipino mo. Diba? Nagiging taksil ka na sa sarili mong bayan, sa sarili mong kababayan, kapag interes mo na ang nasasagasaan ay picking Pilipino yun. Wala yun. Hipokrito yun, hipokrito. Yan po ang aking basa dyan sa ganyan.
Yan po aking opinion sa ganyan. Di ba? Ang salitang makabayan, malalim po yan. Malalim po yan. Malalim po yan, makabayan. Kaya nga ako makababayan ako didiis ako. Pero tutol ako sa ginagawa ng China dyan. Sa West Philippines Sea. Kaya nga dito ako, pabor na pabor ako dito na ang ating budget para sa AAP modernization dapat taasan pa yan. Kaya nga binabati ko sa natin yan ang ginagawa nating gobyerno ngayon. Siniro niya ng budget 2023, 2024. Zero budget ang AAP modernization. Tapos magsisisigaw sila. Labanan ng China. Anong ilalaban ninyo? Bangka. Anong armas ang ilalaban ninyo sa China? Buga. Mag-isip nga kayo. Kung si dating Pangulong Duterte ay may kasalanan, may korte tayo sa Pilipinas available. Gumagalaw, nakakakilos. May korte. Di ba? Para nyo rin sinabing, mas tiwala kayo sa korte ng Banyaga kaysa sa korte ng Pilipinas. Para nyo rin sinabing walang silbi ang korte sa Pilipinas. Kung ganun pala, ano gawin natin? Di ba? Nakakaya tayo. Mismo mga Banyaga po napansin itong ginawa nating gobyernong ito. Banyaga na po yan. Hindi na po dyan ito ay yung mga komento ng Banyaga na yan po hindi na usapin ng politika. Ito po ay usapin na ng sovereignty. Kasi Banyaga yung nagkomento na yan Ibig sabihin yan, sa pananaw ng Banyaga, sa pananaw ng ibang mundo, ang ating gobyerno ngayon ay walang paninindigan. Ganun po ibig sabihin yan, mga kababayan. Walang paninindigan. Hindi kaya ipagtanggol ang sariling bansa. Ganun po ibig sabihin yan. Malalim po yan ibig sabihin yan. Ng pagiging makabayan, malalim po yan. Hindi lang po yan makabayan ka sa salita. Dapat sa desisyon, sa gawa. Yun dapat yan. Nakakaya po. Nakakaya ang Pilipino. Sariling bansa, sariling kababayan, sariling korte, hindi kaya ipagtanggol ng ating gobyerno.